Kamusta na? Dinig mo ako? Dinig mo ako? Medyo mahina ang signal? Mahina ang signal ko ngayon, Bon. Iwan ko baka. Matagal na ito inaasikaso ni Kuya mo eh. Ano-ano yung signal. Tawagan kita, Bon, pagkatapos ko dito. O sige, Bon ha. Sige, tawagan kita. Babay na, Bon. So, naputol, guys. Ito, bumalik ako ulit, no? Naputol yung ating ano kasi nga. Ang kapatid ko ay tumawag. Yan. Tumawag yung aking kapatid. Hindi ko pinagsisihan na nag-asawa ako ng apam. Bagkus, hindi naman pira ng asawa ko ang inaalman ko dito o yung pinag-iinteresan ba, 'di ba? Iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng nagiging kapalaran. Kumbaga naitapat sa inyo yung magandang buhay, sa akin naman naitapat lang yung simpleng buhay. Kasi una't una, hindi ko naman talaga hinangad na maging milyonaryo. Ang sa akin yung sapat lang yung mabibigay ko yung pangangailangan ng aking pamilya, 'di ba? Mabibigay ko yung pangangailangan ng aking magulang kahit na papaano, hirap man sa buhay, hindi sila nagugutuman o hindi sila ano, yun lang. Kasi sa akin, aanhin mo yung pera. Once na mamatay ka, madadala mo ba yun? Once na matiyugi ka. It's gonna be beautiful. I'm so back in 1 hour. So let's take this first section. Why you look at me like that? Later. So yun na. Aalis yung aking asawa, pupunta doon sa kanyang trabaho. So yun na nga ano guys, no? Napuputol-putol ako. Did you send my... Wala na. Lumabas na siya. May kanya-kanya tayong ano, pagbabago ng buhay. Yung iba swerte talaga, hindi na nila kailangan magtrabaho, swerte na sila sa asawa nila. Ako naman kasi, swerte rin ako. Alam mo kung bakit? Napuntahan ko yung bansa na pinapangarap ko noon. Dati, pinapangarap ko lang, ganun. Ganun ba? Diba? Tapos, inaasam-asam ko lang. Nasabi ko, sana makapunta ako doon. Mabigay ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Nag-iipon din naman ako. I do all my best na nag-iipon ako. Diba? Masarap din pati sa pakiramdam na nakakatulong sa kapwa. Masarap din pati ang pakiramdam na kahit anong hirap ng buhay, nakakaabot ka ng paunti-unti sa mga kapatid mo. Yun ang dahilan bakit wala akong ipon. Inuna ko muna sila. Sila muna. Tapos yung tumatawa sa akin na matagal na raw ako dito sa matagal na raw ako dito sa Denmark pero walay. Yun ang sabi. Ano? So, wala akong pakialam doon. I don't care kung pagtawanan mo ako. Wala akong pakialam kung yun ang ano mo sa akin. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, kumakain ako 3 times a day. Kumakain ng mga anak ko 3 times a day. Nabibigay ko pa rin sa kanila yung pangangailangan nila.
At saka ang laki nga pala ng eye bag ko. No? Basta sa akin, sabi ko nagtatrabaho ako, hindi ako tamad na tao. Hanggat kaya ng buto kong magtrabaho, magtatrabaho ako. Saka ilang taon pa lang ako, Diyos mio, makakaipon pa rin ako kahit napapaano. Yung sapat lang. Hindi na ako umangad ng ganun, kabongga. Yung sabing ano ka, hahangad ka ng sobra-sobra. Kung ibibigay ng Diyos sa'yo, ibibigay sa'yo ng Diyos. Pero kung hindi, pagpasalamat mo pa rin yun sa Diyos kasi buhay ka. Buhay ka, yun ang mahalaga. Healthy ka, wala kang sakit. Ayun ang mahalaga. Kaya before tayo na mag-judge ng isang tao, isipin natin yung bagay na may nagawa rin tayo. May nagawa rin yung taong hindi niya judge natin. Di ba? Tagal niya na doon, ang tagal niya na, ganun. Chinismis niya pa ako, ha. Eh di wow. Pero nung panahon na yun, may nagawa rin ako sa'yo. Meron akong nagawang maganda para sa'yo. Pero salamat dahil sa pag-judge mo, nagkaroon din ako ng kunting Sabi ko, hindi ko man magawa ngayon, pero hindi ako nawawala ng pag-asa. I know, one day, someday, na makukuha ko yun. Hintay lang tayo. Hintay lang tayo. Hindi naman yan hindi naman yan lilinisin ko na lang ito pagkatapos. Hindi naman yan apurahan. Ano ba, kuntis ba yan? Kuntis ba ang pag-angat ng buhay? Ang importante, nakakabigay ako sa magulang ko. Yun. Hindi ako perpektong kapatid, hindi ako perpektong anak. Pero isa lang masasabi ko. Alam ko ang mga kapatid ko may isa man siguro sa kanila hindi masaya kung ano man yung ko, pero alam niyo yun. Alam nila sa sarili na nila ng malaki ang naitulong ko para sa magulang ko. Aanhin ko ang pera ko kung maaga namang nawala ang magulang ko. Aanhin ko ang kayamanan ko kung isa sa magulang ko ay wala na. Diba? Kaya masarap pa rin ang pakiramdam ko na nakikita ko pa rin kahit na nag-aaway kami mag-ama, nag-aaway kami mag-ina, masarap pa rin ang pakiramdam ko na buhay pa rin sila hanggang ngayon. Diba? Hindi ako perpektong anak. Tsaka isa pa pala sagot talaga din ako sa magulang ko. Hindi ako perpekto. Pero isa lang masasabi ko. Yun yung alam ko sa sarili ko na may nagawa ako para sa mga magulang ko. Kaya, kayo guys, advice ko lang din sa inyo. Piliin nyo ang tinutulungan nyo. At huwag sobra. Dahil kahit ano pa ang ibigay natin sa isang tao, di nila yun maiisip. I-judge ka nila. Hindi naman sa masamang tumulong ha. Pero piliin natin. Kumbaga, itama na natin kung sino yung tutulungan natin.
Wala akong may content. Ito ang naisip ko may content, no? Mag-ayos ng aking sarili. Anyway, lagi akong dinadown din ng anak ko dito sa kilay ko dahil hindi talaga marunong magkilay, no? So, buti nga at hindi siya tumawag. At saka hindi ako yung babaeng materialistic. Hindi ako maarte sa katawan. Tama yung mag-practice ako mag-makeup, try mag-makeup, pero yung sabing ano, luho sa katawan, hindi. Kasi inuuna ko sila bago ang sarili ko. Inuuna ko yung pamilya ko bago ang sarili ko. At saka ang pagtira ng abroad, lahat yan tax. Ang kagandahan nga lang, dito sa abroad, mas madali kang makahanap ng trabaho, mas madali kang kumita ng pera, yun yun. Tama ba? O, diba? Yun na nga, at tabingi na. Nagmukhang ano na yung kilay ko. Di talaga ako marunong mag-makeup, guys. Pinapractice ko lang ang sarili ko. Gusto ko maglabas dahil maganda yung weather. Medyo uminit siya. Kasi ilang araw na walang init. Di man lang lumabas si Haring Araw. Tumunog na yung tiyan ko. Nag-diet ako ngayon. Dahil nga, ang laki na rin ng aking tinaba. Ano? Yan. Tsaka bakit hindi kami umuwi? Kasi si Simon, mahirap siyang ibiyahe. Yan nga lang pumunta kami ng Yulan, pumunta kami ng Sweden. Ilang beses kami humihinto ng sasakyan namin. Dahil nga, kailangan ng break ni Simon. Kasi once na umiyak si Simon, iyak talaga ng iyak yan. Hindi mo mapapatigil. Naggumugulong siya. Talagang nagwawala siya. So, gusto kong umuwi na. Gusto ko nang umuwi sa amin. No? Gusto ko nang magbakasyon. Pero, ang pagbabakasyon naman pwede naman nating hintayin. Diba? Sa yung anak ko. Ano ba yun, te? May sila papa na lang ba magputol ng mga bilogin ta sa ligid eh. So, hanggang doon na lang guys. I-update ko na lang kayo ulit mamaya. Maraming salamat at tawagan ko po muna ang aking kapatid. So, hanggang po sa muli. Bye!